Ito mga kamahalan. At for today's video, ayan, meron tayong nabili na Shimano Jory XT sa online. Salamat nga pala Shopee. Okay, sa pag-ship nito sa atin. Salamat seller. Dahil legit yung pinadala sa atin. So kakabit natin yan dito sa ating bisikleta. Ito nga pala yung Mountain Peak na Aero 4700. So tinanggal ko yung kanyang cleats dahil gumagamit tayo nakaraan ng Shimano road cleats. So dati itong ating sapatos is naka road cleats to. So pinalitan natin ng pang mountain bike na cleats. So merong adapter tayong kinabit dito. So ito nga pala yung ating CD na carbon vent. Ayan, vent carbon sole na CD. So dating naka road cleats, SPD cleats, pinalitan natin ng MTB cleats dahil hindi ko talaga masentro hindi ako sanay, laging kumakalas sa akin, kaya yan, pinalitan ko talaga nito. So may adapter tayo dito, nabili rin natin to sa Shopee. Tapos yan, kinabit natin itong Shimano na cleats. So itong box na pala na ito, bubuksan na natin ito. So for the sake of unboxing lang din, pakita ko sa inyo yung laman yan. Without further ado, yan, buksan na natin. So ginagamitan natin ng one hand. Kaya two hands na ngayon. So yan pala yung laman niya guys, pag nabili ninyo. So mayroon ito, kaliwa yata to. Siyempre ang main event. So natin. Yan. Ito yung Shimano Jory XT na pedals. So para sa akin goods na rin siya. So kahit wala siyang mga sealed na o-ring, tingin ko tatagal na rin ito. So hindi naman natin to gagamitin sa bugbugan talaga. Hindi naman tayo mag-off-roading masyado. At ito naman yung pangkanan. Naka-indicate naman siya siguro. Ayan o. Ito ay made in Malaysia. Ito yung pangkanan. So ganun din ang itsura niya. Wala siyang ayan. Tingnan natin. Ilawan natin mga kamahalan para makita natin ng maayos. Ayan, wala po siyang o-ring dito. So hindi na po natin siya bubuksan at didistrongkahin. Yung papakita ko lang sa inyo yung unboxing natin. So ayan nga pala, sa loob mga kamahalan meron siyang kasama nito. Aside from sa lock, ayan kung makikita ninyo, sa clips natin may lock na ganyan, meron din siya kasama nito. So tagal-tagal ko nang bumibili ng Shimano clips para sa MTB. So ngayon lang ako naka-encounter na may kasamang ganito. So comment nyo na lang below kung alam niyo kung para saan ito, kasi hindi pa ako nakakagamit nito sa mga luma kong sapatos. Ayan o. So na-install ko na siya. Ito ang kasama niya, pati itong lock na to, pati ang kanyang bolt na yun. So kinabit ko. At ayan, tabi natin yan. At pag tinagal natin ito, ay meron siyang manual na kasama. At ito nga.
Dalawa yan sila. Ayan o. Dalawa sila. So, naka-plastic din ito. Pag bukas ko yan. At ito yung mga kasama niya. Ayan, nakinabitan natin. So, wala na dyan sa loob. Bale, yan kung makikita ninyo. Meron tayo dito isang sapatos na Shimano Torbal. Ayan. SP dito. At nakabili rin tayo dati nito. At wala siyang kasamang cleats, no? So, binili natin ito ng separately na cleats. Same model din. SM SH51 din. Ayan o, nakakabit dyan. Ito yung luma natin sapatos. Ayan. SM SH51 na cleats. So wala rin siyang kasama nito. Mga kamahalan pagbili ko. So, siguro sa mga bagong model, bagong mga labas na lang siguro na ito sinasama nila ng ganito. Hindi ko sure mga kamahalan na. Comment down na lang kayo below kung tama ba. At yan, papakita ko sa inyo para natin kinabit. Ito yung para sa kaliwa. Nabitan lang tayo ng star na Allen wrench. I think pwede natin gamitin dito yung T40. Oh shit, masyadong malaki pala to. Mga kamahalan. Masyadong malaki. So, ayan. Gamitin natin yung T50 na Star Allen wrench dito sa operation nito. So, sa pangkaliwa, ayan. Naka-indicate naman dito. Ayan o. Kung paano i-tighten. Sabi sa ano. Ayan. Bali dapat counterclockwise. Suta natin sa kabila. Papasok na rin kuya, mga kamahalan. Hindi naman natin ito kailangang kita ng sobra. Tamang-tamang torque lang. Baka parang i-tight natin ito ng sakto lang. Yan, tama kasi tanggalin to eh. Kapag sobrang higpit ang pagkabit natin, mahirap na siyang tanggalin. So ayan. Okay na yun mga kamahalan. Punta naman tayo sa kabila. So dito tayo sa kabila. Sa right side naman tayo. So ganoon din ang orientation. Ito ay clockwise naman kapag hinigpitan. Palagay naman dito. Ayan. So kabit natin. Yung tamang-tamang higpit lang. Dahil hindi naman po natin kailangang sobrang higpit. At kung meron kayong mga torque drive, so hanapin nyo na lang po sa manual. Set niyo yung torque drive kung ilan yung kanyang standard na torque. Since na wala tayong torque drive, yan, mano-mano lang po yung ano natin. Tansyahan lang po. Hindi na nakaipit. Kasi yung tipong hindi siya kakalas. Ayan. And try natin siya sa susunod. Okay?
So dito sa Shimano Jore XT na to, sa build quality niya mukhang okay din, solid din yung pagka-aluminum niya mga kamahalan. At sa tingin ko based on my preference lang, tingin ko tatagal din ito. So basta wag lang talagang bugbugin ng gusto, tsaka syempre alagaan din natin yan kapag may time, lalangisan din natin para hindi siya masyadong kakalawangin. Yung mga springs na yan, alam ko yan yung unang kinakalawang, lalo na kapag ginamit niyo sa muddy trail, kapag nabasa yan, sabay na initan, kakalawangin yan. Pero hindi naman ibig sabihin na masisira kagad yan. Sa tinagal-tagal kong gumagamit ng Shimano cleats, matibay yung mga cleats yun kahit made in Malaysia yan, siguro yung kanyang quality is okay rin talaga. So subukan natin. So gamit pa rin nga itong kasama niyang cleats na free SMSH51 din. Ginamit natin dito sa adapter. Tingnan natin kung maganda magbitaw. Wow, ang lutong mga kamahalan. Nga lang hindi ka makakapag-release kagad dahil yung cleats na kasama sa kanya is pang pro talaga. Ayan mahirap talaga, mahirap mag-release dito. So it's either twist lang na ganyan o twist na pakanan bago ka makaka-release dito. Talagang walang kawala talaga ito mga kamahalan. So kung gusto niyo gumamit ng cleats kagaya ng ganito, mayroon yung Shimano na pang beginner, which is ang model is SMSH56 yata, kung di ako nagkakamali. So sa mga medyo may experience ng gumamit ng cleats, and pwede na kayong gumamit ito, SMSH51. Medyo advanced na to So ang ayaw ko lang kasi dati sa nakakabit sa akin na cleats, yung pang road. Yung kabila kasi pedal yung kabila lang yung may pang road na cleats. Mga kamahalan na nagasgas na siya. So which is normal lang po yan. Kapag nagasgas yung inyong mga pedals, normal lang yan. Dahil ganyan talaga, magagasgas at magagasgas talaga yan mga kamahalan. So huwag nyong binibaby. Okay? So binili nyo yan gamitin nyo at i-enjoy po natin syempre. So katagalan pag lagi ninyong ginagamit, gagaan din po yan. So okay naman, my own preference depende po yan kung anong preference ninyo. Pero para sa akin, mas okay ito compare doon sa pang road. Kung nakapollow po kayo dito sa channel ko, makikita nyo po yun, in-upload ko po nakaraan. Ayan maganda po siya mga kamahalan. Mag-i-enjoy ho kayo. Kung trip ninyo mag-stroll lang, palagay ko mag-i-enjoy po kayo mga kamahalan. Yun lang po. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, don't forget to hit the like and subscribe button para nga po lang, basta nagtatanong po kung magkano po yung presyo nito. So nabili nga po pala natin ito sa Shopee. Nag-sale po sila sa halagang 3,721. As if I know, nung hindi po sila nag-sale, parang ang presyo niya is 4,000 plus po yan. So nag-sale po si Shopee kaya naka-afford po tayo bumili ng ganyan. So remind ko lang po, hindi po tayo in-endorse ni Shopee or ni Shimano para i-review po yung kanilang product. Hindi po nila tayo binayaran. So
So yung pera pong ginastos po natin pambili ng product is sarili pong pera natin. At pero welcome naman po kung sakasakaling mag-offer si Shimano or si Shopee para mag-endorse tayo ng kung anong mga product nila. So ganoon lang po mga kamahalan. God bless po and see you sa ating next videos.